Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga Yay! tinapay. Yes! Tayo ulit. Yes, Amen. good evening mga kapatid at welcome po ulit sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 19th Sunday in Ordinary Time. Yes, mga brothers, okay, simulan na natin. So, dako tayo sa unang pagbasa na bibigyang pananaw ni Brother Mark. Brother Mark? Okay, so sa unang pagbasa, ito ay nagmula sa unang hari 19, 19a, 11 to 13a. So, pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. So, dito, ang kwento nito, si Elias daw ay pumunta sa Horeb, na bundok ng ating Diyos, ng ating Panginoon. So, pagpunta niya doon, pumasok siya sa isang yungib. Ibig sabihin, yungib, para siyang kuweba o maliit na butas na pumunta siya doon. Ngayon, sabi sa kanya ng Panginoon, lumabas ka at pumunta ka doon sa may tuktok ng bundok. So, pag taas sa bundok, biglang dumaan yung ating Panginoon sa pamamagitan ng malakas na hangin. No? Tapos biglang, ayun, yung nadurog yung mga bato. Ang sabi pa nga dito ay, sumabog yung bundok. Ano yung sabihin? Sumabog yung bundok. Pumusok. Oo, sumabog daw yung bundok habang dito sa may tuktok ng bundok. Tapos, ang ginawa ng Panginoon, yan, pinahangin. Nadurog yung mga bato. Tapos, pagkatapos ng malakas na hangin, hindi niya nakita yung Panginoon. Hindi niya nakita. Kumbaga, humangin lang ng malakas, pero, syempre, ang ina-expect niya kasi, makikita niya yung Panginoon doon sa hangin. Tapos lumindol, wala din yung Panginoon. Okay? Tapos may isa pang pangyayari dito na, yun, kumidlat. At hindi rin niya nakita yung Panginoon. So, natapos yung mga pangyayaring yun, bumalik siya doon sa may yungib, at doon narinig niya. Di ba, ang ingay sa labas. Daming nangyari. Kumidlat, lumindol, sumabog yung bundok, lumakas yung hangin. Pero nung nasa yungib na siya, isang banayad na tinig ginarinig niya. Kundi ito yung boses ng ating Panginoon. So, anong ginawa niya? Tinakpan niya yung kanyang muka. No? At yun, doon natapos yung yung kwento. Dahil nung narinig niya yung ating Panginoon. So, ano ba yung reflection ko dito? So, tayo, di ba, ngayon sa mundo, di ba, kitang-kita naman natin yung ingay, no? Social media, problema, sari-saring problema, grabe yung trabaho mo, dahil mong ginagawa, no? Dahil mong trabaho, wala ka namang pera, ganun. Dahil mong pang utang, tapos may mga kasamahan ka pa ng loob, tapos kung yun nga, social media, laki ng effect, no? Talagang ang daling mabor ng tao ngayon. Pag nabor, cellphone. Yes. No? Talagang walang hindi natigil ang mga tao kasi ayaw nila nung naiinip. So ang solusyon, cellphone. Yes. No? Walang panahon para tumahimik. Yung mga oras pong yun, yung pagtahimik, yung mga panahon na wala tayong ginagawa, yung mga panahon na pwede tayong makinig sa ating Panginoon. So, ina-encourage po tayo na tumahimik. Umalis tayo sa ingay ng mundo. Umanap tayo ng lugar, ng oras, kung saan pwede lang tayong tumahimik at makinig sa ating Panginoon. Gaya nung ginawa ni Elias, no? Ang gulo. Kumidlat, sumabog yung bundok, no? Lumindol. Anong ginawa niya? Bumalik siya sa yungib. At pinakinggan niya yung boses, banayad na boses ng ating Panginoon. So, soft voice of our Lord. So, isipin niyo yun, ang ingay na, pero ang ating Panginoon, kinakausap tayo ng banayad. So, sinasabi sa atin ng ating Panginoon na makinig tayo sa Kanya, despite the noises, despite the problems. Kasi, lalo na pagka, dahil problema, talagang
matataranta ka na Oo. paano ko ba ito susolusyonan, wala akong pera, paano ba kami kakain mamaya, pambabaon ng mga anak ko. So, sa sobrang dami nating iniisip, nawawala ng spasyo yung Panginoon sa buhay Oo. natin. So, we are reminded tonight, mga kapatid, na kailangan magkaroon tayo ng time para sa ating Panginoon. Makinig sa Kanya. Yes, mahirap kasi marami tayong iniisip, marami tayong problema. Naku po, kung malalaman nyo lang po yung mga buhay natin dito. Pero we are gumagawa tayo ng paraan para makinig sa ating Panginoon. Amen. Kasi yun lang yung way natin para mas makapag-isip lalo, matulungan tayo ng Panginoon kung ano ba yung talagang dapat gawin. Kaya napaka-importante po nung nagdarasal, Yan. nagsisimba, napunta doon sa Adoration Chapel. Sana po makabisita tayo sa Adoration Chapel kasi doon wala kang ibang gagawin kundi tumahimik, makinig. Hindi mo kailangan magsalita doon. No, so doon mas may encounter natin yung ating Panginoon. At napaka-importante rin kung wala naman po kayong makita ng Adoration Chapel o sarado yung mga Adoration Chapel. So lumayo lang po tayo sa mga gawain natin. Lalo na sa bahay, pag nasa bahay ka, parang di naubos yung gawain. Oo. Talagang maglilinis ka, maglalaba ka, no? Lalo na yung mga Pagmulat pa lang ng mata mo. lalo na yung mga nanay, no? Talagang Yes. sobrang sisipag ng mga nanay. Yun po, we are reminded to give space, to give time para sa ating Panginoon. Kasi kailangan po natin yun. Magpahinga rin po tayo, makinig po tayo sa ating Panginoon. Nang sa gayon po ay matulungan niya rin tayo kung paano ba natin haharapin yung mundong maingay na kailangan po nating harapin sa mundo natin ngayon. Amen. Ang galing bro nung natin, no? Yung mga naging example, yung mga pinakamaiingay talaga na pwede mong ma-experience. Malakas na hangin, Sumabog. lumilindol, pagsabog, may kidlat pa. No? Kumbaga, ang nilalarawan dito, pag hinahanap mo si Lord, huwag ka sa maingay. Di ba? Kung gusto mo makita si Lord o makausap si Lord or marinig si Lord, kailangan talaga huwag ka sa maingay. Di ba? Kung ikaw ay mahilig sa party, no? Ikaw Oo. ay mahilig sa mga Happy. concert na mga Karakrakan. alam mo na, pati yung mga Korean na yung sikat na sikat niyan, ano ba sikat niya yung banda-banda na yan? Mga Mga girl band tsaka boy band. boy band. Minudo. Yan. Menudo. Hindi naman pinagbabawal mga kapatid. Kagaya nga sabi ni bro. Make time. Yes. Wag yung sobrang time nyo lang. Kailangan gawan nyo talaga ng paraan na maisip mo muna yung time mo para kay Lord. Tapos tsaka na yung iba, tsaka mo siya planuhin. Sa unang pagbasa mga brother, kasi dito sa kwento ng unang hari, si Elias, Propeta Elias, ito kasi mga panahon na talagang gyera. Oo. Gyera, may mga pagpuputok, may mga pagsasabog, kasi magulo ang bayan ng Israel. So kaya nagkahanap si Elias dito talaga ng lugar para kausapin o hanapin ang Diyos, si Yahweh. No? Kaya talagang ginugulo ng demonyo tong si Elias. Talagang may pumutok, may kidlat, may paglinggulo. Na talagang pipigilan ka talaga ng mga circumstances na wag mo makita ang Diyos. Tulad ng mga sharing yun, ni Bro Fernan, nila Bro Mark. Sa mundo natin ngayon, napakadami ng ingay. Yes. Maliban sa Maraming ingay ng distractions. asawa. Di ba? Maraming distraction pa. Tahimik ang asawa ko. Tahimik din ang asawa ko. Parang may nahaboy ako. Sabi mo din mga tahimik mo ng asawa ko. Huwag mo kaming idamay dyan. Hindi, sample lang siya. Di ba? Maraming ingay. Na talagang pipigil na tawagin ang Diyos, na magdasal. Alam niyo mga brother, sa buwan ngayon, kasi Agosto na. Yes. Oo, Agosto na. Ang buwan ngayon ay buwan talaga ng panalangin. Amen. Ng prayer. Oo. Kaya nga dito si Elias pa lang, pinapakita niya talaga na talagang hinahanap niya ang Diyos at talagang pag gusto niya kausapin. Kaso maraming sagabal talagang nag-distract sa kanya hanggang sa napwesto na lang daw siya sa isang lugar ba yun? Parang Yungib sa loob ng kuweba. Isang pwesto parang balon yata yun sa loob. Pumesto kahit tinanong siya ng Diyos ni Yahweh. Uy, ano ginagawa mo dyan?
So, sobrang ganda ng unang pagbasa pa lang na Amen. talagang pinapakita na sa kabila ng iyong kabutihan, may sisira sa iyo para pigilan ka sa pagtawag sa ating Panginoon. Amen. Okay. Naalala ko pa pala yung yung 'di ba nagsara siya ng kanyang mukha? Oo, nagbalabal siya. Oo, nagbalaba siya. Ano 'yun, nagpapakita 'yun ng humility. Mm. Kasi 'di ba pag tayo nahihiya, gatakip tayo ng mukha, Oo. Oo. Ayo. no? So si Elias dahil nga sa pinakita niyang siya ay sumasamba Mm. sa ating Panginoon. Pinakita niya yung paggalang o Galang. yung humility. Tapos naalala ko pala nung kasi itong mga nakarangan, may mga pinapakinggan ako sa Facebook or sa YouTube ba yun. Kasi yung cellphone nga, ang laking effect sa buhay natin yan. Mm. No, minsan nag-drive ka, kaya nag-drive, nagsa-cellphone ka. Oo. Oo, sabang pag, Kumakain, may no? hinihintay ka, cellphone. Oo. Basta yung kumakain, cellphone. Mga bata ngayon, kumakain, nagsa-cellphone. Oo. No? Yun, dahil nga sa nangyayaring yun, biglang may narinig akong song speaker. Sabi niya, yung cellphone nyo, okay lang naman na hindi yan gamitin. Okay lang na, ngayon sa mga panahon to, okay lang mabore. No? Kasi wala tayong panahon ganun. Parang Oo. lahat tayo may ginagawa. Mm. Kailangan hanapin din natin yung oras na tayo bored na bored sa ating buhay. Kasi hindi na nangyayari sa atin yan. Ngayon, so ang ginawa ko, yung cellphone ko pag nasa office ako, nilalayo ko talaga siya. Mm. Kasi unang-una, pagka dumundog yung cellphone ko, may ginagawa ako Yan. distracted, titingin ako. So, Oo. di naman ako makakatapos kagad. Alam niyo nung pinractice ko yun, mas marami ako nakaka-accomplish ngayon. Oo. Kasi nga, babasahin ko lang siya. Ang gagawin ko, ayun, may natapos na akong isang task. So, puntahan ko siya. So, wala naman masyadong importante. Diretso na ako. Kumbaga, hindi yung kada biga ko, uy, Kada tunog. replyan ka ba? Parang Oo. parang sinasabi sa atin na mas magiging maayos yung buhay natin kung hindi tayo magpapaligo sa ating selves. Mm. Sa mga social media na yan. At Gadget. most especially, pag mas kausapin natin yung Panginoon Oo. kaysa mag-cellphone tayo na mag-cellphone maghapon. Amen. Yung sabi mo, wala kang tayong magdasal, pero maghapon ka nagsi-cellphone. Kaya Napakatindi po nun. So, Oras. ayun. Magandang bagay ang cellphone, marami siya naitutulong. maganda ang cellphone kung pinapanood nyo kami. Yun, isa pa yun. No? Pero Pero, tapos na yung episode namin, di patayin nyo na. patayin nyo, natulog kayo. Ayan, so, sana po, ayun, ma-practice, ma-experience din natin yung tayo na bored na. Kasi hindi nangyayari sa atin ngayon. Amen. At tayo habang wala tayong ginagawa, pakinggan natin ang ating Panginoon at Yun. magdasal tayo. Yes. Amen. Okay, so, yun, tapos na yung first reading natin. Ang ganda. Oo. No? So, makinig tayo sa ating Panginoon, sa banayad na tinig ng ating Panginoon. So, ngayon naman, dumako tayo sa second reading na bibigyan ng reflection ni Brother Fernand. Okay mga kapatid, ang ating second reading ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 9 verses 1 to 5. So dito mga kapatid, ine-express ni Paul yung kanyang sorrow, no? Kasi sa hindi niya malamang dahilan, bakit ba nire-reject ng mga kalahi niya ang ating Panginoong Hesukristo? Hindi niya matanggap, nasasaktan siya, no? Kasi halos lahat ng pruweba, halos lahat ng magagandang encounter sa Diyos ay ang naka-experience ay mga Israelita. Amen. Sila yung bayan din na pinangakuan na ang kanilang kaharian ay magpapatuloy. Yes. Sa kanila nagmula yung mga patriarka, yung pillar of fire sa kanila ipinakita, yung burning bush sa kanila ipinakita. I mean, Puro ang himala, firm lang ng pagpapasa ng kwento, ang form ng pagmana ng mga tao sa history. Syempre, mostly verbal yan, di ba? Amen. So, nasa puso ng mga Hudyo yung mga himala na nangyari noon. At dapat, kung malalaman ng mga descendants, dahil through verbal mostly, no, mas ramdam yun dapat ng mga kalahi niya. Pero anong nangyari? Pinipersecute ng mga Hudyo si Jesus Christ. Alam mo, sa sobrang lungkot ni Pablo,
parang napasabi na siya kay Lord na ano no? Na kahit na hindi na ako mapasama sa iyo, basta mailigtas mo lang tong mga kalahi ko. Kasi naglalaban sa puso niya yung pagiging alagad niya at yung pagmamahal niya sa mga kalahi niya. Bali mga kapatid, ito yung mga naisipakita sa atin ni Paul. Ano? Yung una, yung burden ng pagmamahal para sa mga mahal mo sa buhay na malayo sa Diyos. Lahat tayo mga kapatid, sigurado ako, lahat ng servant nag-i-strive mag-serve at nag-i-strive na lumapit sa Panginoon. Merong kamag-anak na malayo sa Diyos. So alam ko mga kapatid, nararamdaman nyo rin tong nararamdaman natin. Mahirap niya kagin. Yes, napakasakit, napakapait sa panlasa na yung mismong mahal mo Hindi mo maisama. ayaw lumapit sa Panginoon. Kasi gusto mo lang naman maramdaman niya yung nararamdaman mo, di ba? Kaya mo na yan. Di ba? Kaya naman, napasabi na siya na saksi ko ang Espiritu Santo, saksi ko ang Diyos, na totoo ang sinasabi ko na ako ay nasasaktan, na talagang masama ang loob niya. So pangalawa, pinakita dito yung radical na pagsasakripisyo ng sarili. So, di ba, parang sinabi niya na kay Lord na ano, Okay lang. Lord, na kahit hindi ako mapunta sa kaharian mo, kung ang kapalit naman ay itong lahi namin, itong mga kababayan ko ay mapunta lahat sa iyo, ano? Ganun naman niya ipinapakita kung gaano katindi yung concern niya sa kanyang mga kamag-anak, kababayan at mga kalahi, di ba? Tayo ba mga kapatid, ipagpapalit ba natin yung kaligtasan natin kung halimbawa, sinabi ni Lord sa iyo ngayon, Mark, hindi kita isasama sa langit, pero sisiguraduhin ko naman na lahat ng mahal mo sa buhay, lahat ng kamag-anak mo ay iakit ko sa langit. Ikaw ba? Mapapayas ka ba dun? Isipin mo, sa impyerno ka mapupunta, ha? Pero si Paul, ganun katindi yung pagmamahal niya sa mga kapatid niya, sa mga kalahi niya. Hindi naman ayaw niya kay Lord, kundi siguro matibay lang kay Paul yung sinasabi rin sa Bible na ano, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo din yung kapwa. Amen. Di ba? Tapos, eto, pinapakita rin dito ni Paul, no, na pwede niyang parangalan yung kanyang pinagmulan, yung kanyang lahi, habang siya ay niyayakap ang grasya ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, kung minsan ang iniisip po natin, na kapag nagpunta ka na kay Lord, pagka si Lord na yung pakay mo, siya na yung gusto mong makasama, ibig sabihin, tatalikuran mo na yung pamilya mo or yung pinagmulan mo. Hindi naman po ganun, mga kapatid. Ang pinapatalikuran lang sa atin, kasalanan. No? Hindi naman sinabing kalimutan mo na yung mga mahal mo sa buhay. Hindi naman ibig sabihin, pabayaan mo na yung bayan mo. Hindi. Ang pinapatalikuran lang sa atin, kasalanan. So, the mere fact na gusto mong mahalin ng Diyos, dapat mas nagmamahal ka pa nga sa kapwa mo, di ba? Hindi po pwede mga kapatid na puro sarili mo lang iniintindi mo. Kagaya ni Paul, hindi niya maatim. Kasi siya alam niya na kung yun dapat niyang gawin. Kaya hindi niya maatim na hindi niya yun ibabahagi sa kanyang mga kamag-anak. At syempre, pinapakita niya rin dito na pwede mong pagsabayin sa buhay mo yung kawalan ng pag-asa at pag-asa. Parang ang gulo, no? Nawawalan ka ng pag-asa pero may pag-asa ka. Ang ibig sabihin lang ng mga kapatid, pag dumadating tayo sa point na parang wala na tayong alam gawin, pag hindi na natin kaya, no? Dahil nandito ang Diyos sa buhay natin, automatic, burado ka agad. Yung kawalan mo ng pag-asa. Yung pagkalugmok mo. Hindi inaalis ni Lord na maramdaman mo yun. Kasi mararamdaman natin yung tao lang tayo eh. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example na ito talaga baon-baon ko to dahil na-inspire ako sa kwento na to. Gamitin ko na yung kwento ni Brother Mark. No? Meron siyang inaasam na hindi niya makuha. Ilang beses niya nang sinubukan, pero hindi niya na makuha-kuha. Mga kapatid, kung hindi present si Lord sa buhay ng ating kapatid na si Mark, 1, 2, 3, titigil na yan. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa.
yung pait na naranasan niya mula sa isa, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, binubura agad kasi ni Lord yun. Kaya hindi siya natatakot at hindi siya napapagod na muling subukan hanggang nagbunga na yung pag-asang baon-baon niya. Yung hope, naging grace na. No? Kaya mga kapatid, pwedeng sabay sa buhay mo na nalulungkot ka at nagiging masaya ka bigla. Pwedeng nawawalan ka ng pag-asa at nabubuhayan ka uli ng loob. Posible lang yun mga kapatid kasi kasama mo ang Diyos. Amen. Hindi ka mabubuhay sa lungkot, sa pagod, sa takot, sa galit. Kasi hindi yun papabayaan ni Lord. Buburahin niya yun. Kaya ang importante dito, ma-recognize natin mga kapatid, na yung ipinapakita dito ni Paul, sa kabila ng kanyang paglalabas ng sama ng loob, ng kanyang hinanaing, malinaw sa kanya yung pag-asa na meron mula sa ating Panginoon. Amen. So mga kapatid, tandaan po natin, normal lang po na magkaproblema, masaktan, malungkot, mahirapan. Normal lang yun. Ang ipinagkaiba ng kasama mo ang Diyos sa hindi kasama ang Diyos, kapag wala si Lord, doon ka na mabubuhay sa hindi maganda. Amen. Pag kasama mo ang Diyos, nandun lahat ng grasya. Yun. Praise God. Oo, nakakarelate ako kay Brother Ferdinand, lalo na pag sinabi mo yung yung gustong-gusto mong isama tong mga kaibigan mo, mga tropa mo. Oo. Kasi alam mo yung na-experience mo na yung pagmamahal ng ating Panginoon eh. Yes, sige sabihin mo na masaya sila sa kanilang buhay, no. Okay naman sila. Nasabi na wala naman silang ginagawang masama, no. Kaya lang ang gusto ko sanang ma-experience nila yung saya na iba sa buhay nila ngayon, no. Although sige, nakikita mo naman, umuunlad naman sila. Maayos yung mga buhay, yumayaman, ganyan. Pero still, nangihinayang ako kasi mas masaya sana kung experience nila yung ating Panginoon. Kaya lang, lagi tayong nare-reject. So, yun yung nakakalungkot na sana talagang hipuin. O kaya talagang papasukin ng mga kaibigan ko na to, pag kumatok yung ating Panginoon, makinig, pumasok. At maging proactive naman. Subukan. Kasi hanggang di nyo talaga nasusubukan, hindi nyo malalaman kung paano yung mamuhay ng kasama yung ating Panginoon. Kasi lahat naman tayo dumating, na-experience natin yung buhay ng malayo sa Panginoon eh. Pero pag lumapit ka, naku talaga. Hindi ko alam kung paano i-explain sa inyo, pero ibang-iba yung buhay pagkasama yung ating Panginoon. Pag siya yung alam mong guide mo sa iyong buhay. Amen. Amen. Okay mga kapatid, Amen. matapos nating mapakinggan yung mga reflection namin ni Bro Mark sa una at ikalawang pagbasa. Ngayon naman, pakinggan naman natin yung reflection ni Brother J sa ating mabuting balita. Oo. So, nung isang linggo, ating pinag-usapan yung libo-libong pinakain ni Jesus. So ngayon dito, pinapakita ng mabuting balita yung isang milagro na naman ni Kristo na pinakita sa kanyang mga alagad. No? Pagkatapos nga pakainin ni Jesus yung libo-libong mga tao sa 2 pirasong isda at 5 tinapay, ngayon, sa kabila ng pagkabisi ni Jesus, hindi pa rin nakalimutan ni Jesus manalangin dito. Amen. Diba? Pagkatapos niya pakainin yun, mga taong yon, si Jesus ay umakyat sa bundok. Sa ating mabuting balita, ayon kay San Mateo, pagkatapos niya pakainin yung 5,000 taong yon, si Jesus ay umakyat sa bundok. Anong ginawa ni Jesus? Siya ay nanalangin. Imbis na si Jesus ay magpahinga, matulog, siya ay umakyat pa ng bundok para magdasal. Habang itong si Jesus ay nagdadasal, sinabihan niya yung mga kasama niya, yung mga alagad niya, na mauna na. So pumunta na sa kabilang bayan, sa kabilang ilog, kabilang isla, para si Jesus daw ay susunod na lang. Kaya itong mga alagad ni Jesus ay sumakay ng bangka, nasa kalagitnaan ng dagat,
biglang sumama panahon. No? So anong nangyari sa panahon na yon? Yung alon, talagang Malakas. nagkagalit. Talagang pwede kang bumaliktad sa sungit ng ng alon. Ganun din yung panahon, mahangin, salungat yung hangin. Sinasalubong mo din yung hangin, no? Kaya yung mga alagad ay takot na takot. Sa sobrang takot nila, may nakita sila na may naglalakad daw sa ibabaw ng tubig. May isa pa sa kanila napasigaw, multo. May multo. Pero nung yung sinasabihan nila multo, sumagot. Sabi, ako ito, si Jesus. Nung nakita nila at nadinig nila ang boses ni Jesus, sumagot si Pedro. Panginoon, sabi ganyan, nakita na si babaw ng tubig. Gusto ko pong pumunta po diyan sa harap niyo. Anong sagot ni Kristo, ni Jesus? Halika dito, Pedro. Halika, lumapit ka sa akin. Lumakad ka sa ibabaw ng tubig. Ginawa ni Pedro, baba sa bangka, nakapaglakad siguro mga 1, 2, 3 hakbang. No, yung nakahakbang na si Pedro sa ibabaw ng tubig, nag-alangan kasi nga nakaramdam na siya ng takot. No, so nalihis yung kanyang ang kanyang atensyon. So, napatingin sa gilid niya, napatingin sa ibabaw kasi nga yung panahon ng yung nagdi-distract sa kanya. Hanggang si Pedro ay lumubog. No? Ay si Pedro nagsisigaw nung lumubog, Panginoon, sagutin niyo ako. Ang sagot ni Jesus, halika, hihilahin kita pataas. No? Ang sagot ni Jesus kay Pedro, Pedro, ay hina naman ng iyong pananampalataya. Kaya na lang yung sagot ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, tunay na ikaw ang Diyos, ang Panginoon namin. Amen. So nakakatuwa yung ating mabuting balita. Talagang pinupunto talaga dito yung mga milagro ni Jesus. Nung isang linggo, napag-usapan nga natin yung isa. Ngayon, yung paglakad naman ni Jesus doon sa dagat na yun. So ano yung mensahe para sa akin or interpretation ko sa mabuting balita ngayong week na to? Dito, pinapakita ng ating Panginoon na dapat hindi tayo malihis ng landas at wag mawala yung focus natin sa ating Panginoon. Amen. Ang bangka, yan ay lumalarawan ng buhay din natin. No, kasi may kanya-kanya tayong direksyon, may kanya-kanya tayong para pupuntahan. At yung mga bagyo, yung masungit na alon ng dagat, yan yung problema na dumadaan din sa atin na kailangan natin pagdaanan, kailangan natin harapin. So ngayon, wag lang tayo magpo-focus doon sa may takot, pangamba, at yung mawalan ka ng pananampalataya. Alam niyo mga brothers, 4 na P ang nakita ko dito. Kung merong purpose, may purpose din dito sa mabuting balita. So una, kanina binabasa ko to, sinulat ko dito sa Bible ko, ang unang P ay kailangang may pagsunod tayo sa Panginoon. Amen. Pagsunod. So bakit pagsunod? Pag sinabi ni Kristo na pumunta ka doon, Bro Fernan, punta ka doon, sumunod ka kaagad. Wala nang alibay, wala nang parang sundalo. Wala nang reklamo. Ano bang kasabihin nila? Obey first before you complain ba yun? Oo. Kailangan mo muna sumunod. No, kasi ang Diyos, may plano yan. Ang plano ng ating Panginoon, wala po yung kasablay-sablay. Amen. Kasi sa plano natin, at talagang hindi natin malaman yung plano natin, no? Talagang pwede pang magbago, pwede pang hindi matuloy, pero ang plano ng Diyos, as is na talaga yan. Nakapinta na yan, no? Hindi magbabago yan. Amen. Kailangan lang natin sumunod sa ating Panginoon bago tayo magreklamo. Amen. Kasi nga tayo yung sundalo ng Diyos, eh. Amen. No? Pangalawang P na nakita ko din, sinulat ko sa aking Bible, pagtitiwala. Pagtiwalaan lang natin yung Panginoon. Huwag tayo magduda sa ating Panginoon kung ano man yung paggawa sa atin. Lalo na kung halimbawa, nakaranas tayo ng mabigat na problema. Hanggang sa punto na hindi mo na kaya lagpasan, hindi mo na kaya resolvehin. No? Hanggang sinisi mo na ang Diyos. Lord, bakit ganito ginawa mo sa akin? Akala ko ba, ikaw ang Diyos ng lahat? Akala ko ikaw yung the great provider, pero ba't ganito nangyayari? No? So, dapat pagtiwalaan natin ang ating Panginoon kasi kasama yan sa plano ng Diyos. Yes. Hindi ka magtututo sa inyong problema na malalagpasan mo yan kung iaasa mo lang lahat sa Kanya. Kasi ang Diyos hindi naman po siya yung genie na isang kuskus lang sasabihin sa iyo kung ano yung wish mo na So kailangan bago tuparin ng Diyos yung mo,
kailangan mo munang testingin ang sarili mo o yung pananampalataya mo. Amen. Pangatlong P na nakita ko dito sa mabuting balita, panalangin. No? Kasi si Jesus, bago pumunta sa kanyang next mission, nagdasal muna si Jesus sa bundok. No? Yung mga panahon na to, si Jesus, sobrang daming mission nito. Siyempre, nakakapagod. No? Ikaw ba naman na iba't ibang bayan ang puntahan mo, iba't ibang tao ang kausap mo, no? Gagawa ka pa ng mga miracles, magsasalita sa mga tao, hindi ka ba mapapagod? Oo nga. Pero si Jesus, sa kabila ng pagod niya, siya ay nananalangin pa din. No? Sa panahon natin ngayon, pag tayo pagod na, nakakalimutan na natin yung Diyos. Tulog na lang, no? Tulog na. Minsan, nakakalimutan na lang yung simpleng antanda. Oo. Nakakalimutan natin ng Panginoon. No? Binigyan ka ng Diyos ng magandang trabaho. Pinagdasal mo yan, Lord. Sana matanggap ako. Oo. Sana mapumutok mo. Sana tumaas ang sahod ko. Binigay ng Diyos. Pero yung binigay ng Diyos, ginawa mo yung mga task mo na yan, mga trabaho mo na yan, naging busy ka, napagod ka, nakalimutan mo ang Diyos. Hindi na nakapagsimba, ni magdasal. No? Pangatlong bagay, panalangin. At huling nakita ko dito sa mabuting balita, yung pananampalataya. Pananampalataya. Sa buhay kasi natin, sa panahon natin ngayon, sa ngayon, ay pag tayo ay natakot na, no, nawawala tayo sa focus. Kumbaga, nagpadaig tayo sa takot. No? Once kasi natakot tayo, yung pananampalataya mo, wala urong. Oo. Umurong na yan. Lumubog na din yan sa dagat na parang si Pedro. Kasi nga natakot katulad nung kay Pedro, nakalakad siya ng ilang hakbang. Pero nung dahil sa takot niya na siya ay baka lumubog, no, kasi masungit ang panahon, nagbabagyo, baka tamaan pa ng kidlat, no, natakot, ay siya lumubog. Ganun din tayo. No? Iba't ibang klaseng takot natin pagdating sa spiritual. Kasi una, pag hindi tayo naniniwala sa ating Panginoon pinagdududahan mo siya Oo. So, tapos yung pangalawa kung bakit tayo natatakot spiritual, kasi nga, wala kang pananampalataya. No? Kumbaga, lahat ng lahat ng mga gusto mo, gusto laging hiling lang, focus penge. Oo, ang Diyos, Panginoon, hindi penge noon. Oo, Panginoon siya na talagang magbibigay sa'yo. Hindi yung sinasabi ko kanina, parang genie na yan, pak, bibigay sa'yo kaagad. No? Kailangan, wag tayo matakot para yung ating pananampalataya, hindi siya umurong, hindi siya umudlot, o hindi siya lumubog. Kaya sa ating mabuting balita, mga brothers, sa aming mga nanonood po dyan, isa sa mga pinakamatibay na miracle ng Diyos, yung paglakad sa dagat sa kabila ng mga unos. So tayo ba mga kapatid, no? Pag sinabi ba ng Diyos, Mark, halika, lumakad ka papunta sa akin, susundin mo ba? Amen. O yung takot ba, yung mangingibabaw sa'yo, yung mangyayari sa'yo, o pagdududahan mo pa ang Diyos, Lord, ba't ako maglalakad dyan Hindi naman ako Diyos, hindi naman ako si Superman, hindi naman ako si ganyan, si Son Goku. Di ba? So, huwag natin pagdudahan ng ating Panginoon. Imbes, no, pagkatiwalaan din natin, sumunod tayo sa Kanya sa pagsunod, manalangin sa pamamagitan nating panalangin, at yung pagpapatibay ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Nakakatuwa lang bro yung isa dun sa mga laman ng ating mabuting balita. Kasi ilang beses mong naulit yun. Mga nakailang hakbang si Paul, di ba, bago lumubog. Ay, si Peter, sorry. Nakita ko lang yung relevance niya sa atin ngayon, yung mga tao ngayon. Marami sa atin nakakalungkot mong isipin. Nakailang hakbang na papunta kay Lord. Na-experience na yung kabutihan ng Diyos. Isipin mo yun. Yung isang beses ka lang makatungtong sa tubig nang hindi ka lumulubog, himala na yun, di ba? Nakailang hakbang ka pa. Ibig sabihin, ang daming pruweba na nang ipinakita ng Diyos. Tapos, kung kailan malapit ka na sa Kanya, umihip lang ng hindi maganda yung hangin, na-distract ka lang ng konti, Takot nga, natakot ka pa, lumubog ka pa, di ba? So, kumbaga mga kapatid, isang paalala din nga to sa ating mga nagsusumikap na sundan yung ating Panginoon. Alalahanin natin yung mga miracles niya, no?
Huwag tayong magpasway sa bulong ng demonyo. Actually, hindi bumubulong yung demonyo. Yung sigaw ng demonyo. Siguro talaga. Talagang iilangin ka niyan, ididistract ka niyan. Kumbaga, para ka nagpipritro, ang dami niyang ginaganyan, sumisigaw pa. Oo. Tapos yung kagaya ni Sakuragi, sablay. Oo. Gumaganyan pa yan. Para ikaw, mawala yung focus mo sa gagawin mo. Mga kapatid, kapag hindi natin inaalala yung himala ng Panginoon sa buhay natin, madali talaga tayong madidistract. Madali talaga tayong panghihinaan ng loob. Kasi tao lang tayo At saka yun na nga, si Peter, pinakita na. Nakita niya si Jesus Christ face to face. Na-experience niya face to face. Kinikilala nilang Diyos. At nakalakad pa siya ng ilang hakbang. Pero tinalo pa rin siya ng takot. So yan ay warning sa atin na huwag tayong maging complacent. Huwag tayong maging pabaya. Lagi nating bantayan yung mga sarili natin. Kasi mga kapatid, kung sa kagaya ni Peter, pwede yang mangyari, lalo na sa atin, no? Hindi tayo pwedeng ikumpara kay Peter, no? Yung faith niya, baka hindi natin yun matapatan sa buhay natin to. Pero siya, tinalo pa rin ng takot. Kaya, i-recognize natin na natatakot tayo, pero hindi ibig sabihin mawawala na yung focus natin sa ating Panginoon. Amen. So, yung, pinakita rito yung imposible, no? Oo. No? Na si Peter, naglakad, imposible yan. Si Lord, nakapaglakad ng tubig. Ang imposible. Kaya tayo, pag tayo ay may pinapagawa sa atin ng Panginoon, tapos, minsan iniisip natin, kaya ko ba yun wala nga akong ganong talent Pero, tinatawag ka ng Panginoon Ibig sabihin, kaya mong gawin. Oo. No? Kung tinap ka na mag-lead ng worship, mahihain ako, hindi nga ako nagsasalita Kaya lang, tinap ka. Ibig sabihin, nagtitiwala yung Panginoon na kaya mong gawin yun. At magagawa mo yun dahil tutulungan ka niya. Tama. Hindi yung, kung ikaw lang talaga mag-isa sa sarili mo, yung sarili mo lang aasahan mo, hindi mo talaga magagawa yun. Amen. Meron naman, sobrang confident. Oo. Sige po, kaya ko po yan. Umover na. Nagpipresinta pa. Oo. Pero pagdating doon, sablay. Kasi nga, parang ang sobrang mayabang na. No? Ang tingin niya sa sarili, kaya ko to, magaling ako, matagal ko na itong ginagawa Pero pagdating doon sa harap, nakalimutan niya na humingi ng tulong sa Panginoon. Yan, doon tayo nagkakaroon Bilib sa sarili. Masyadong bilib sa sarili na hindi na nakapagdasal, na hindi na nakapag-prepare. No? So, kailangan po na pag may pinapagawa yung ating Panginoon, lagi po natin siyang iisipin para magawa natin yung ipinapagawa niya ng tama, ng maayos, at naaayon sa kanya. Amen. Nalalatuloy ako pag may inapoint na, mag-lead ka ng prayer. Nagiging paniki. Ba't ako? Oo. Nagiging paniki. Ba't ako? Amen. Okay mga kapatid, napaka-inspiring ng mga laman ng ating mga binasa, lalong-lalo na yung ating mabuting balita. Ngayon naman mga kapatid, pakinggan naman natin si Brother J. Kung ano yung nakita niyang connection nung tatlong binasa natin ngayon. Yes, oo. So, kitang-kita na natin yung connection sa una pa lang sa unang pagbasa na binahagi ni Brother Mark, yung kay Propeta Elias, So, kita-kita doon yung ang daming distractions. Na alam mong lingkod ka ng Panginoon. Si Elias, si Propeta, lingkod yan ng ating Panginoon. Talagang hahamakin ka, sisirain pananampalataya mo. Sisirain yung relasyon mo sa ating Panginoon. No? Kaya nga, yung sa unang pagbasa, may mga pagsabog, pagkidlat, paglindol. Siyempre, lahat naman yun nakakatakot. Oo. May pumutok nga lang yun, di ka matatakot. No? May Hindi pwede si Iris dun. Oo. Di ba, yung sa paglindol na nga lang, di ba? Yung konting ugaw, hangin na. Diba? Yung pagsabog pa. Talagang, yung kung ano yung matitindi na pwedeng ibato sa'yo, para masira lang yung mo, talagang sisirain talaga yung pananampalataya mo sa Diyos. Kaya nga, nagsalita ang Panginoong Yahweh. No? Sabi nga ni Lord kay Elias, na banayad daw yung boses.
Elias, anong ginagawa mo dyan? Banayad ba? Parang banayad whiskey. Banayad whiskey. So, ganun nga ang ginagawa na pag tayo ay malapit na sa ating Panginoon, no? At buo na yung ating pananampalataya, may mga distractions. Amen. Katulad na lang sa ikalawang pagbasa. Di ba sa unang pagbasa, ang mga distraction yan sa paligid. Sa ikalawang pagbasa naman, yung mga taong malapit sa iyo. Ano? Yung mga taong mahal mo, na pwedeng i-down ka yan. Oo, naman, papula-pula nun. Si Gerald, bang ginagawa yun? Dasal-dasal naman, pero lakas naman mag-inom. Ganyan na, si Gerald naman, ganyan. Palamura naman. Diba? Hanggang siraan ka niya, hanggang takutin ka niya. Papula dyan, sabi mo, basta lahat ng paninira, hanggang masira yung pananampalataya mo. No, ang sabi pa nga ni kanina ni Apostol San Pablo sa share ni Brother Fernan, kung sino pa yung taong nasa patriarka, nasa isang komunidad at mga descendants mo, no, sila pa tong yung pwedeng humila sa iyo para lang wag ka magpatuloy. No, yun ang nakakalungkot na pwedeng gamitin din ng ating kalaban, ng demonyo, yung mga malalapit sa atin. No, para lang masira ang ating pananampalataya. At ganun sa ginawa yung nangyari sa mabuting balita. Pinakitaan ka na ng miracles, harap-harapan na, nagawa mo na ng ilang beses, nakakbang ng ilang hakbang si Pedro, pero natakot, no. Ganun sa buhay kasi talaga natin. Kung kailan nagbago ka na, no, tinalikuran mo na yung dating ikaw, yung tinalikuran mo na yung masamang gawain mo, no, na malapit ka na sa Lord, no, merong bubulyaw sa'yo. Gerald! Oy! Tanduay! Gerald! Birthday ko! Aliga! Tanduay ba? Di ba? Kaya doon pa lang sa paliwanag ko sa mabuting balita na 4 na P, no, kailangan nating gawin iyon para maging buo yung ating pananaw sa ating Panginoon na hindi tayo lumihis. No? Ang kailangan nga lang talaga natin yung sa kabayo, yung kapao. No, talagang straight lang yung di talaga yung mata mo, hindi lumihis ng paningin, na dapat nakatutok tayo sa Diyos. Amen. Miski sa kabila ng mga ingay na yan, hindi tayo madidistract at doon pa rin ang ating punta sa ating Panginoon. Amen. So, sa mabuting balita, talagang ang dami kong natutunan, no? Kasi ito talaga yung naging paboritong verse ko na, maliban yung sa may last week. Yung last week na first reading. Naging paborito ko din yun eh. Isaiah 55:1. Kidding aside, dito nga yung sa may pananampalataya sa libreng alak. Dito sa aklat ni sa mabuting balita ni Mateo. Ito talaga yung magandang i-share sa mga kapatid nga natin na naniwala, nakita na ng mga tao yung paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. So, dapat tayo maniwala din tayo kasi nakita na ng mga sinauna nating mga di ba, na tao. No? Amen. Amen. God. So yun mga brothers, so Yes. Paano naman natin ito i-apply sa buhay? Itong mga napag-usapan natin, Brother Mark. Okay, so yun. Lagi nating sinasabi ganyan, daming distractions, maingay, pahihinain yung pananampalataya mo, no? May mga hihila sa'yo para ikaw ay mapalayo sa ating Panginoon. So, ngayon, ang kailangan natin gawin ay maghanap tayo ng way, ng paraan para pumunta sa isang lugar na tahimik, para makausap yung ating Panginoon. Amen. So, napakalawak po ng mundo. Yung kwarto mo pwedeng maging isang tahimik na lugar yan. Kung maingay pa rin sa kwarto mo, may mga simbahan po. May mga, ang dami po nating magagandang mga bundok, no? Mga lugar, yung mga lugar po na talagang makakapag-focus ka sa ating Panginoon. Walang cellphone, walang internet, walang kahit anong distractions kung saan makakapakinig ka sa banayad na boses ng ating Panginoon. Amen. Lalong-lalo na yung cellphone. Iwan mo na yung cellphone mo. Kasi pag may cellphone talaga, nako, lalo na kung addict ka sa cellphone. Kasi ngayon parang sanay na tayo pagising sa umaga, cellphone. Tingin.
Walang ginagawa, cellphone. Kakain, cellphone. Drive. Pati nga habang nag-drive, nagsi-cellphone. No? Talagang mga, wala tayong magagawa. Ganyan yung panahon natin ngayon. Lalo yung mga bata, no? Kundi cellphone, TV, no? Parang bihira na ngayon yung mga batang nagtatakbuhan sa kalsada, no? So, tayo din, maganda po, mag-ala tayo ng time para sa katahimikan. At the same time, umiwas tayo ng ilang oras o ilang minuto na hindi tayo nagso-social media at nagse-cellphone. Bukod sa pagtulog natin, syempre. Kasi nga, kailangan natin magpahinga. At the same time, kung wala tayong cellphone, makipagkwentuhan tayo sa mga kaibigan natin, sa mga anak natin, makipaglaro po tayo. Yun, napaka-importante po nun. Kesa naman, minsan, di ba, may nangyari, punta kayong restaurant, kain kayo, pero lahat kayo mga naka-cellphone, no? Mga sayang yung oras, yung panahon na ginugol nyo, bumili kayo yung pagkain, tapos pagdating doon kayo sa GC pa kayo nagkukwentuhan, nag-GC pa kayong pamilya. Magkatabi lang kayo. So, ayun, napakarami pong way para isa nga po din yung sa social media. Kasi, ang ingay po talaga. Lahat na ng klase ng balita, makikita mo lahat ng nangyayari, lahat ng kalokohan. Puro mukha ni Robin yung nakikita mo. Puro kung ano-ano, mga masama, minsan mga ilalalo yung mga sexy, no? Nako, mga nagsasayaw. Nako, mga sumasayaw na Nagdodong-dong. talagang Digi-digi-dong. talagang very distracting na na kung mahina-hina ka talaga mapapalubog ka. No, so yun, andyan yung ating Panginoon, makinig tayo sa kanyang boses, sa kanyang banayad na boses na kahit gaano kaingay ang Panginoon natin ay makikipag-usap sa iyo. At hindi natin kailangan maghintay pa ng mga himala ni Lord. No? Kasi minsan naniniwala na parang na-amaze tayo pagka may miracle na nangyari. Pero yung mga simpleng nakakahinga po tayo, no? Kasama natin yung pamilya natin, hindi tayo nakakulong, wala tayo sa ospital, no? It's a big miracle. No? So ako nga nakaisip, paano kaya pag nakakulong ako? No? Yun yung mga oras na, paano kung nakakulong ako, paano yung pamilya ko? So, kaya, be grateful, maging masaya po tayong lahat. Kasi, wala tayong sakit, hindi tayo nakakulong. Lagi natin kasama yung mga anak natin, yung mga pamilya natin, mga kaibigan natin, nakakapag-serve tayo. No? So, lagi lang po natin pakinggan yung ating Panginoon, sundin natin siya, at kung ano man yung ipapagawa niya, gawin natin kasi hindi naman niya tayo papabayaan. Amen. Yes, so ngayon naman, pakinggan natin ang application ni Brother Fernan tungkol dun sa ating mga binasa. Okay. Ako naman mga kapatid, nakikita kong magandang paggamit dito sa mga natutunan natin ngayong gabi. Matuto tayo mga kapatid na alalahanin at mag-reflect sa mga patunay na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon. Amen. So ano ba yon? Miracles. Yes. Kailangan mga kapatid, alalahanin natin lagi yung himala na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon, kung sasabihin natin na wala kang nakikita, matuto kang idilat yung mata mo. Kasi imposible mga kapatid na hindi ka pa nakakaranas ng himala ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, yung isang best example ng himala na hindi natin napapansin kasi nakadisguise siya sa hirap. Alam niyo ba mga kapatid, na kapag pinapahirapan ka ng Panginoon, himala yun. Ang hirap, ang hirap tunawin, ang hirap tanggapin. Himala. Mga kapatid, kapag ikaw ay pinaparanas ng hirap ng ating Panginoon, inaalis niya yung kayabangan mo. Inaalis niya yung bagay na meron ka na nagiging dahilan kung bakit hindi ka lumalapit sa Kanya. Halimbawa, sobrang gandang lalaki mo. Uy. No? Ouch. Pero, napapansin mo, binabawi na yun ng Diyos. Siyempre, nagagalit ka. Ba't
naman ganito ginawa mo sa akin? Asset ko to. Di ba? Mga kapatid, himalayo ng Panginoon. Kasi kung hindi niya yun hinayaan na mangyari, hindi ka makakalapit sa Kanya. Kasi sobrang taas ng pride mo. Kung marami kang pera, bigla kang naghirap. Parusa ba yun? Hindi. Himala yun. Kasi binigyan ka ng daan ng Panginoon para umasa ka muli sa Kanya. Amen. Kasi mga kapatid, kung hindi tayo aasa sa Diyos, hindi tayo makakabuo ng relasyon sa Kanya. Tama. Hindi tayo mamumuhay nakasama siya. Ngayon, kung nagsiserve ka na at hindi ka dumadanas ng hirap, may mali. No? Kasi mga kapatid, kakambal ng paglilingkod at pagsunod ay ang paghubog ng ating Panginoon. Amen. Tama. At ang isang bagay na hinuhubog, kailangan mainitan. Kailangan padaanin sa init para muli siyang mabago ang anyo. Yes. Kaya mga kapatid, bilang Katoliko, no, kailangan alam nating i-recognize yung himala ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang yung magaganda sa ating mga mata, kundi lalo't higit yung maganda para sa ating kaluluwa. Kasi mga kapatid, ang Kristiyano, ang Katoliko, almusal lang natin yung problema. No? Almusal lang natin yan. Dahil alam natin na mahirap ang daan patungo sa kaharian ng langit. Yes, tama. Totoo. Malapad ang daan papunta sa impyerno, walang sagabal, puro sarap. No? Pero pagdating mo dun sa dulo, huli na ang lahat, hindi ka na makakabalik. It's a trap. It's a trap. No? Pero Scam yun, scam. yung daan papunta sa langit, puro hukay, puro tinik, mainit, nag-aapoy, umuulan ng pako, ganyan. Pero pagdating mo sa dulo, makakalimutan mo lahat ng hirap na pinagdaanan mo dahil walang katapat ang kaluwalhatian na ating matitikman kasama ang ating Panginoon. Amen. At syempre sa buhay natin mga kapatid, kailangan natin ng inspiration. No? Yes. Ano bang makaka-inspire sa iyo? Syempre, yung miracles ng ating Panginoon. No? Yun nga, perfect lesson, si Peter, no? Nakalakad ka na, nakailang hakbang ka na, kaharap mo pa si Lord, di ba? Huwag ka nakasingin kung saan sa nakatingin. Si Peter kasi nakaharap na kay Jesus kung saan sa palumingan. Kaya nga eh. Nahulog, na lumubog tuloy. Nalihis tuloy. O paano kung hindi ka naabot agad ni Lord, di ba? Oo. Mga kapatid, maging ano tayo, appreciative sa miracles ng ating Panginoon. Amen. Yan lang. Praise God. Amen. Praise God. Okay mga kapatid, ngayon naman, pakinggan natin yung application ng ating kapatid na si Gerald. Oo, Amen. mga brothers. Alam nyo, di ba, iba't iba tayong dumaan or iba-iba tayong mag-resolve ng problema. Ano, mayroong problema na tinatambayan. Yung iba, ang problema, tinatawanan na lang. Yung iba naman, yung problema, talagang kinakaya. Ano? So, saan kaya tayo doon? Kasi, sa lahat ng mga bagyo natin sa buhay, lahat ng mga lindol sa buhay, lahat ng mga kidlat natin, kada problema, may kakambalyang takot. Oo. Lalo na kung dumating tayo sa problema ng 'di ba sa pera. Di ba usually kung talagang nag-overthink tayo, ay kailangan ko matustusan sa buwan na ganito. Kasi darating na si Manny tsaka si Judith. Sabi niya, darating na si Maniningil tsaka yung Judith. Di ba no? Natatakot tayo baka kasi wala tayong pambayad sa ganitong bill. Halimbawa sa kuryente man to, sa tubig man ito. Natatakot tayo kasi nga baka wala tayong pambayad sa ganyan. O halimbawa, may mga circumstances tayo, mga problema na halimbawa sa kalusugan naman. Gusto ko maging healthy ako in the future para gusto ko kasi yung maging tatay na alam mo yung macho, yung tawag na may
ano ba tawag yun sa dad, ano yun? Dadbad. Dadbad. Oo, Macho dadbad. Oo, macho guapito, mga ganyang, ano, no. Kaso, yung takot kasi na nangyayari sa atin, minsan, dun na lang tayo nakafocus sa parang nangyari kay Peter. No? Na natakot siya kasi hindi siya tumingin ng diretso sa ating Panginoon. No, ang itong si Peter kasi habang naglalakad napatingin sa baba niya, napatingin sa kanan, sa kaliwa hanggang sa lumubog na yung sumunod na hakbang niya. Ano? Kaya sa application na maaari kong gawin dito sa ating mga nabasa, dapat wag tayong matakot sa kabila ng mga ingay ng buhay din natin. No? Sobrang daming distraction na pwedeng tumabi sa'yo, sumanib sa'yo, hanggang sa ikasira ng pananampalataya ko. Kasi marami akong experience na ganyan. Sa sobrang futuristic ko, nawala yung landas ko sa ating Panginoon. Na-share ko na siguro sa inyo yung mga previous year, siguro mga year 2022 ba yan, 2021, mga pandemic days pa yata, pandemic years. Na dahil walang physical activity dati noon sa ating community, usually puros online online household, online assembly, so lahat online no. So doon ako nawala sa focus. Yun yung mga panahon na may mga iba akong sinamahang grupo, tapos naka-focus dahil meron akong negosyong kainan, di ba? Gusto ko kumita. Yan. Kumita, no. Pero dahil hindi pala gusto yun ng Panginoon, iba yung sa akin iba yung nangyari sa akin that time. In that time, yung mga panahon na yung mga bro, alam niyo yung prayer, di ba, na Our Father? Nung nagdasal ako ng Our Father, nakalimutan ko siya. 3 beses ko pa siya inulit, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Nakalasing ka lang, bro. Hindi po? Matino ka lang. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Yung pangalawa, Our Father, hindi ko na alam yung Hindi mo na alam. Ngayon, pumunta ako sa sasakyan ko, kasi sa sasakyan ko merong rosary guide. Binasa ko pa. Oo, hanggang sa nakaramdam Minimorize mo ako. ulit. Oo, hindi na sabi ko, dryness. Nagkaroon ako ng spiritual dryness na dahil sa takot ko, dahil sa gusto ko yung plano ko, gusto ko mangyari, nawala ako sa focus sa ating Panginoon. No? So, ang pinopoint ko lang is, dapat wag tayo mawala sa landas ng ating Panginoon. Kung dumadaan tayo sa rocky road, sa mga rough road, na tulad ng kwento mo kanina, na dapat yun yung daanan natin Kasi nasabi mo nga, Brother Fernan, na ang pagpunta sa kaharian ng Diyos hindi madali. No? At hindi talaga siya yung smooth sailing kumbaga So, wag lang matakot sa lahat ng mga dumarating sa buhay kasi normal lang yun At lagi lang natin tatandaan yung mga bugso ng damdamin, yung mga galit na ganyan, yung mga distractions, yung mga problema na yan, kasama o parte ng plano ng ating Panginoon para hubugin tayo. Amen. Para hubugin ako. Yes. Na para lumabas ang tunay na pananampalataya ko at doon lang sa ating Panginoon nakafocus. Yes. No? May naalala ko isang kwento. Yun! Brother. Break time. Story time, you Hindi great. pumasok lang sa isip ko. Ang kwento nito ay tungkol kay Greg. Greg yan. At saka sa kanyang bisikleta. Pangalan ng bike niya, si Makwak. Hindi naman. Hindi naman. Ngayon, itong si Greg, hindi marunong mag-bike. Ngayon, ang kanyang lolo, alam mo yung pangalan ng lolo niya? Si Makwak. Hindi naman, kapatid niya yun Di ba pangalan ng lolo niya si Lolo Canor? Lolo ka Oo, si Lolo Canor. So si Lolo Lolo Canor. natin. Neil na lang, Neil. Lolo Neil. Yan, Neil. Actually, double name yun Neil Canor. Hindi ka na. Si Neil Canor. Si Lolo Neil Canor. Neil Canor yun. Tinuruan niya magbisikleta itong apo niya, si Greg. Opo, halika, tuturuan kita. So, ang ginawa ni Lolo, akay-akay niya yung bike, nakahawak sa likod ng bisikleta. Habang itong si Greg, nagbibisikleta, masaya nagbibisikleta. Ay, sarap-sarap nagbibisikleta.
Ngayon, ang ginawa ni Lolo Nicanor, binitawan ni Lolo yung bisikleta. So ngayon, napansin ni Greg, ba't yung kanyang pagmamaneho parang pagkewang-gewang. Oo, tapos tapatingin hanggang sa sumemplang. Ngayon, Kaya pala nagkaganon si Gray. Kaya pala Bakit? Sumemplang sa sumemplang. Kaya ka pala ganyan. Sumemplang si Greg. Nilapitan siya ni Lolo Neil Canor na, Apo, hindi dapat na umaasa ka sa gabay at dapat hindi mawawala sa focus sa puso matatakot. Kasi si Greg nung binitawan na siya ng lolo niya, natakot eh. Oo, na-distract hanggang sa di na alam kung gumigewa yung manibela. No? Kaya ang sabi ni Greg, sige po lolo, oo, susundin ko po yung sinabi niyo. Hanggang itong si Greg, nagbisikleta na walang gabay ng lolo, nagbisikleta na focus. Talagang walang kurap-kurap. Hanggang sa natuto si Greg magbisikleta. Ano? So parang si Peter na natakot kasi nga dahil sa mga bagyo, dahil hindi siya tumingin ng diretso sa ating Panginoong Hesus. Natakot siya hanggang sa lumubog siya. No? Kaya itong si Greg gumaling ng bisikleta. No? Kaya hindi na siya nakurap habang nag-ano eh. Straight na ang paningin niya. Professional. Kaya si Greg talaga. Alam ko, nagmumotor na siya ngayon eh. Nagmumotor na siya, maganda motor doon. Naka TMX Parang na yan. Bombay. May bagong negosyo na yun ngayon. So, yun yung aking application mga bagay. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Amen. Alright, Yan. Next one. Again, maraming salamat mga katinapay sa muli niyong pagsama sa amin Yes. sa isa na namang episode Amen. ng umaatikabong kwentuhan at tawanan. Mga kapatid, kung may napulot po kayong aral at kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, please like, share, and subscribe po. Nang sa ganun, matulungan niyo naman po kami ikalat ang mabuting balita ng Amen. Yes, meron po diyang comment section sa baba. So kung ano po yung gusto niyo sabihin, kung ano po yung mga mensahe na mga napulot po sa aming tatlo, kung ano din po yung mensahe sa inyo ng Panginoon, i-leave niyo po dyan. Mga pabati din po, mga may birthday, anniversary, isi-shoutout po namin po dyan. And meron po kaming usapang tinapay merchandise. Ayan, so yan, naka-flash po dyan. So mag-message na lang po kayo dyan sa comment section, or mag-message po kayo sa Facebook page po namin. So meron po kaming FB page, Usapang Tinapay Podcast. So pa-like, share, and subscribe na lang din po mga tinapay. Amen. Amen. So, grabe itong gawin na to, no? Makinig tayo sa ating Panginoon, Yes. sa kanyang banayad na boses. Umiwas tayo sa mga distractions, no? Manampalataya tayo sa Panginoon at huwag tayong susuko, huwag tayong titigil. So, napakagaling ng ating Panginoon. Praise Amen. God. Amen. At alam ko, next week, syempre, may ituturo na naman ng ating Panginoon. Kaya po, samahan niyo po kami sa Amen. susunod na episode po namin. Syempre, lagi po nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na buhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Bye!